So sino nga ba ang sa tingin ko ang magiging pinakamalakas sa bagong henerasyon in the future? Bali yung mga karakter nga na babanggitin ko ay sila yung mga karakter na sa tingin kong mangingibabaw ang lakas kung sakaling magkaroon man ng 5th Shinobi War, or kung sakaling haharapin na ng new generations yung pinakamalakas nilang kalaban. Syempre hindi ko na isasama dito sila Naruto at Sasuke dahil tapos na ang kanilang era. Siguro magiging support na lang sila sa mga bagong henerasyon kung sakaling magkaroon nga ng malaking gera, tulad ng ginawa noon ng 4 na Hokage during 4th Shinobi World War. Diba naging support sila doon sa mga bagong henerasyon na sila Naruto. Kaya ngayong lipas na ang era nila Naruto, sa tingin ko ay ganun din ang magiging role nila ngayon sa bagong henerasyon. Ang una nga sa ating listahan ay itong si Sarada. Sa tingin ko nga isa tong si Sarada sa magiging pinakamalakas in the future. Ang possible nga na maging asset nitong si Sarada in the future, una ay yung kanyang full body Susanoo. Though hindi pa nga natin alam sa ngayon kung paano maaawik ni Sarada yung kanyang Mangekyo Sharingan. Isasama ko na tong full body Susanoo sa kanyang asset. Dahil sure ako na in the future maa-awake niya yung kanyang eternal Mangekyo Sharingan. Sa ngayon wala pa din akong idea kung ano ang magiging ability ng EMS nitong si Sarada. Pero malaki ang chance na unique ang magiging ability ng EMS niya. Syempre alangan namang Amaterasu pa din ang ibigay na ability ng author, di ba? Alam naman natin na useless na yung mga ganyang ability dahil de-absorb na nga yung mga kalaban ngayon. At isa pa siya ang kauna-unahang babae na makaka-awake ng EMS kung sakali. Kaya possible na magiging malakas at useful yung makukuhang ability ni Sarada sa kanyang EMS. Pangalawa is yung mitotic regeneration na maaaring ituro ng kanyang nanay na si Sakura. Bali malaking tulong hindi lang sa kanya kundi pati na din sa mga kasamahan niya kung sakaling matutunan ito ni Sarada. And last ay yung kanyang malahalimaw na lakas. So ganyan pa nga lang si Sarada parang kasing lakas niya na yung kanyang nanay in terms of strength. Next ay itong si Mitsuki. So unang appearance pa nga lang nitong si Mitsuki masasabi na natin na napakalayo ng lakas niya kung ikukumpara natin sa mga kaedaran niya. Dahil sa murang edad nakakagamit na nga ng Sage Mode itong si Mitsuki. And gamit nga yung Sage Mode niya nagawa niya nga matalo itong si Shino. So imagine hindi basta-bastang shinobi itong si Shino. Siguro Jonin level or above ang level ng lakas nitong si Shino. Pero tinalo nga lang siya ng isang genin na si Mitsuki gamit yung Sage Mode niya. Partida pa yan, hindi pa ganon katagal nagagamit ni Mitsuki yung kanyang Sage Mode. So in the future ay sure ako na mas matagal niya nang magagamit yung kanyang Sage Mode. At hindi pa tayo sure kung saan ba talaga ito nagmula. Malay natin, sa isang Otsutsuki pala na si Toneri nang galing yung Sage Mode na to. Dahil magkamukha nga sila at parehas din yung itsura ng Sage Mode ni Mitsuki sa Tenseigan Chakra Mode ni Toneri. And kung totoo man yung theory na yan, mako-consider natin na Otsutsuki level din itong si Mitsuki, tulad ng sunod nating babanggitin na sina Boruto at Kawaki. So pinagsama ko na nga yung dalawang to dahil nasa kanilang dalawa lang naman ang magiging Otsutsuki God, na kung saan yung magiging Otsutsuki God nga na to ito na yung magiging pinakamalakas sa mundo nila. So kahit pagsamahin mo pa siguro si Kaguya at Ishiki para labanan yung Otsutsuki God na to hindi mananalo. Bali sa tingin ko ganun nga kalakas yung Otsutsuki God na tinutukoy ni Ishiki na pangarap niyang maging. So alam naman natin na yung lakas ng dalawang to ay almost equivalent na sa Otsutsuki na may hawak sa kanila. Itong si Boruto ay almost kasing lakas na ni Momoshiki, while itong si Kawaki naman ay almost kasing lakas na ni Ishiki. Bali may foreshadowing na nga na sila ang papalit sa mga malalakas na Otsutsuki na to. Dahil kung mapapansin nyo, itong si Boruto nga ang tumapos kay Momoshiki, while itong si Kawaki naman ang tumapos kay Ishiki. Diba? Parang foreshadowing na. Though mas malakas nga itong si Kawaki in terms of Otsutsuki powers. Pero wag nating kalimutan yung Jogan nitong si Boruto. Hindi pa natin alam yung tunay na lakas ng dojutsu na to. Pero in the future ay sure naman tayo na ipapakita sa atin yung tunay na lakas niyan. Overall, itong 4 nga na to ang sa tingin kong mangingibabaw ang lakas in the future. So hindi lang lakas ang meron sila, matalino at madiskarte din yung 4 na to sa pakikipaglaban. So kung napansin nyo, hindi ko na din sinama yung mga ninjutsu nila dahil gaya nga ng sabi ko kanina, de-absorb na nga yung mga kalaban ngayon.
Pero sa talino nga ng apat na to ay magiging useful pa din naman sa kanila yung mga ninjutsu nila kahit papano. Dahil kung matatandaan nyo, nakadamage nga yung Chidori ni Sarada kay Boro. Yung Vanishing Rasengan nga din ni Boruto ay nakadamage naman kay Momoshiki. In fact, Rasengan nga din ang tumapos sa kanya. And yung bait nga na Shadow Clone ni Kawaki naman ang tumapos sa buhay ni Ishiki. Pero opinion ko lang naman to, kaya kung may naiisip kayong karakter na pwede pa nating idagdag, ay huwag ka nang mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa baba. And dyan na nga nagtatapos ang topic natin patungkol sa pinakamalalakas sa new generations. Bali kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At syempre mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So salamat mga idol.